Isang kilos protesta naman ang isinagawa ng ilang grupo para ipahiwatig ang kanilang pagkadismaya sa bersyon ng Senado ng sin tax bill. At kabilang sa mga lumuhok ay ilang tinatawag na cancer survivor. Paniwala nila, murang-mura pa rin lalabas ang halaga ng sigarilyo sa isinusulong na panukala kumpara sa peligrong dulot nito sa kalusugan. Nakatutok si Lay Alves. Yan ang sigaw ng cancer survivors at iba pang health advocates na dismayado sa Senate version ng sin tax bill. Si Emma Rojas, 2 pakete raw ng sigarilyo ang nauubos araw-araw bago na-diagnose na may 4th stage laryngeal cancer noong 2002. Inalis ang kanyang vocal cords kaya gumagamit na siya ngayon ng aparatong electrolarynx para marinig ang kanyang pagsasalita. Karapatan niyo po manigarilyo, pero sana na po huwag kayong maging gagaya namin. Huwag niyo nang hintayin maging biktima sa mga kabataan naman natin na hindi pa naninigarilyo. Huwag niyo nang umpisahan. Huwag na kayong gumayan sa atin. Si Veronica de Guzman, cervical cancer survivor. Pero ang chain smoker niyang mister na dinapuan ng lung cancer, namatay na. Magaling na sa cancer pero survivor na ako. Ang iniinda ko naman ngayon sa puso. Pag nakalanghap ako ng usok ng sigarilyo, sumasakit dibdib ko. Sa bersyon ng Senado, 6 hanggang 14 pesos ang panukalang sin tax sa sigarilyo. Malayo sa bersyon ng Department of Finance at ni Senadora Miriam Santiago na 30 pesos sin tax kada pakete. Kung tutusin, dapat daw talagang gawing mahal ang sigarilyo. Hindi kami naniniwala na dapat ang yosi ay maging 100 piso ang bawat isang stick. Mas komportable kami kung ito ay magiging 2,000 ang isang stick. Dahil sa tingin namin, hindi manghihinayang na yung mga mamamayan na bumili nung yosi. Pero sabi kahapon ni Senador Ralph Recto, chairman ng Senate Committee on Ways and Means, na siyang lumikha ng bersyon ng panukala kapag masyado tumaas ang presyo ng yosi at alak, wala nang bibili. Ang nilabas na bersyon ng panukala ng komite ni Recto, tinutulan ng BIR at maging ng principal author ng panukala na si Senador Miriam Santiago. When we started this whole reform project, the objective is to generate 60 billion. So we came out from the House with 31 billion. We were hoping that the Senate or after the whole process, there will be an improvement from that 31 billion projected revenue. Pero dinipensahan ni Senate President Juan Ponce Enrile si Recto. Sabi niya, trabaho daw ng Kongreso na busisiin ang buwis na ipapataw at hayaan daw ang mayorya ng Senado na magpasya kung ano ang magiging pinal na bersyon ng panukala. That is his proposal to be passed. But we are not rubber stamp. I hope that they respect that, no? The people will understand that we are not rubber stamped of anybody. We are independent minds elected by the people to do a job objectively for their interest and not the interest of anyone. Layunin ng sin tax na i-discourage ang pagbili ng mga produktong maaaring makasama sa mga mamamayan. Pero ang presyo ng sigarilyo sa Pilipinas kabilang sa pinakamura sa Asia at sa buong mundo at hindi tumatalima sa standard ng World Health Organization. Nasa halos 30 pesos nga lang ang average na presyo ng kada kaha ng foreign brand na yosi sa Pilipinas noong nakarang taon. Malayo sa presyo sa Thailand, Malaysia, Brunei at Singapore. Sa Framework Convention on Tobacco Control, dapat ay 70% ng retail price ang sin tax sa sigarilyo. Pero sa Pilipinas, 24 hanggang 53% lamang ng retail price ang sin tax sa sigarilyo. Kailangan taasan sa isang level na hindi na siya abot kaya, lalo ng mga mahihirap. Kasi yung mga mahihirap po, yun yung majority ng population natin na nag-yosi. Ayon sa sin tax advocates, marapat lang nataasan ng buwis sa yosi at alak, lalo't mahigit 5 hanggang 800 Pilipino raw ang nagkakaroon ng smoking-related lung at heart disease kada araw. Tinatayaring mahigit 200 ang namamatay kada araw mula sa tobacco-related disease. Nakakuha naman ng suporta ang grupo sa Commission on Human Rights. Susulatan namin o kundi personal namin na babanggitin sa mga senador na suportahan na hindi lang nakapokus sa revenue. Lay Alves, Nakatutok, 24 Oras.